pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Matsing at Pagong. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matsing naman ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit! Halika, Matsing! Kainin natin ang pansit. Nag-aayang sabi ni Pagong. Naku, baka panis na yan. Ang mabuti pa, hayaan mo na muna akong kumain yan para masigurado natin na walang lason ang pagkain. Ang sabi naman ni Matsing. Hindi naman amoy panis, Matsing. At saka hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muning. Ang sabi ni Pagong. Kahit na, ako muna ang kakain. Ang sabi ni Matsing. Walang nagawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Matsing ang pansit at walang natira kay Pagong. Pasensya na, kaibigan. Napasarap ang kain ko ng pansit kaya wala nang natira. Sa susunod na lang ka na lang kumatsing. Paliwanag ng tusong Matsing, dahil sa likas na mabait at pasensyosos, si Pagong hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Matsing, Matsing, tingnan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito. Ang sabi ni Pagong. Gusto ko rin ang saging na yan, Pagong. Ibigay mo na lang sa akin. Ang sabi ni Matsing. Pasensya ka na, gusto ko rin kasi ito. Kung gusto mo, hatiin na lang natin. Sabi ni Pagong kay Matsing. Hahatiin? O sige, pero sa akin ang itaas na bahagi. Yung parte na may mga dahon, ha? Sabi ni Matsing. Ha? Sa akin ang ibabang bahagi? Ang tanong ni Pagong. Oo, wala akong panahon para magpatubo ng dahon ng saging, kaya sa akin na lang ang itaas na parte. Ang sabi ni Matsing. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi, dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito at nilagyan ng pataba ang lupa. Ganon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim ng saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon na sa puno ng saging. Lalo itong inalagaan ang tanim hanggang sa namunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Aba, nagkabunga ang tanim mo. Paano nangyari yun? Ang aking tanim ay nalanta at natuyo. Ang sabi ni Matsing. Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sinabi ni Mang Islaw, Kalabaw, malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kong ito ay may ugat. Paliwanag ni Pagong. Kaya pala nalanta ang aking tanim. Ang sabi ni Matsing.
Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natin. Gusto ko sana, kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin, sabi ni Pagong. Kung gusto mo, ako na lang ang akyat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta bigyan mo na lang ako ng konti para sa aking merienda, sabi ni Matsing. Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit, nang makarating si Matsing sa taas ng puno, kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira kay Pagong. Akin na lahat ito, Pagong. Gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Ha ha ha! Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinik, kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, tulungan mo ako. Alisin mo ang mga tinik na ito. Malapit nang dumilim at mukhang uulan ng malakas, ang sabi ni Matsing. Ayaw ko. Nakapasalbahin mo. Lagi mo na lang akong iniisahan. Aalis muna ako. Mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako, ang sabi ni Pagong. Habang umuulan, makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Aray! Natutusok ko sa mga tinik. Aray! Humanda ka bukas, Pagong. Gaganti ako sa ginawa mo sa akin, ang sabi ni Matsing. Oo, sige. Tatarin mo ako ng pinong-pino at pagputol-putulin ng sagayon, ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinutol mo. Ha ha ha! Nag-isip ng malalim si Matsing. Ha ha! Susunugin na lang kita hanggang sa maging abo ka, ang sabi ni Matsing. Hindi ka ba nag-iisip, Matsing? Hindi kami tinatabla ng apoy. Nakita kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Hoy, Pagong! Humanda ka ngayon, ang sabi ni Matsing. Anong gagawin mo sa akin? Ang tanong ni Pagong. Tatarin kita ng pinong-pino. Nag-iisip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matsing. Alam mo bang makampal at matibay kong buhay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama dito. Nag-iisip na naman ng malalim si Matsing hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa manulod ka. Ha ha ha! Ang sabi ni Matsing. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Naku, huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Parang awa mo na, sabi ni Pagong. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihan niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong.
Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Naisahan din kita, Matsing. Hindi mo ba alam na gustong-gusto ko lumangoy sa dalampasigat at mababad sa tubig? Salamat, kaibigan, sabi ni Pagong. Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya ito kung paano masaktan kapag naluloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nakita ni Pagong. Okay, mga bata, may tanong ako sa inyo. Sino ang mga tauhan ng kwento? Si Pagong at si Matsing. Matsing, very good. Si Pagong at si Matsing. Ano ang katangian ni Pagong? Mabait at matulungin. Very good. Habang si Matsing naman ay? Tuso at palabiro. Very good. Okay. Ano ang aral nito sa inyo? Ha? Huwag maging tuso. Huwag maging tuso at iwasan ang pagiging madamot. Dapat hindi tayo madamot, di ba? And then, hindi porket mukhang mahina ang isang tao, ay maaari mo na itong isahan. Darating ang araw na ang masamang ginawa mo sa iba ay pagbabayaran mo rin. Dapat maging mabait tayo sa kapwa-tao. And then, sa pagkakaibigan ay higit na mahalaga kaysa isang bagay. Kaya pahalagan sila dahil mahirap makahanap ng isang tunay na kaibigan. Very good! Marami ba kayong natutunan? Very good! Anong natutunan mo? Maging mabait sa kapwa tao. Okay. Salamat sa pakikinig, mga bata! Bye-bye!